Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kilos protesta ng INC inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ikalawang gabi ng rally sa EDSA, dinaluhan ni Marcoleta. Ombudsman nanindigang tuloy ang kaso. Pangulong Marcos Jr. dumating na sa Canada para sa 4-day working visit at pulong kay Prime Minister Carney. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inilipat ng Iglesia ni Cristo o INC ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes, Hulyo 2 matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ayon sa mga organizer, hindi na kailangan ng permit sa bagong venue dahil isa itong designated Freedom Park sa ilalim ng Public Assembly Act of 1985, bagay na kinumpirma rin ng City Administrator ng Maynila. Mula kaninang umaga, nagsimulang dumami ang mga tao sa Liwasang Bonifacio. Nabantay sarado naman ng pulisya at ng Manila LGU na ngayon ay naka-red alert status na. Umaasa naman ang mga organizer na mas marami ang makikilahok sa pagtitipon sa Liwasang Bonifacio matapos mabigong maabot ang target na 100,000 na katao na lalahok sa kilos protesta sa EDSA. Kaugnay nito, inanunsyo ng Manila LGU na kanselado ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw at sarado ang ilang kalsada bilang antisipasyon sa rally. Umarap sa mga kapwa miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC si Senador Rodante Marcoleta sa ikalawang araw ng kilos protesta sa EDSA kagabi, Hulyo 1. Sa kanyang mensahe, muling iginiit ng senador na handa siyang makulong at harapin ang mga kasong maaaring isampa laban sa kanya. Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula sa tatlong individual na umano'y nagbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya sa pagkasenador. Ngunit hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kinuwestiyon ni Marcoleta ang aniyay panggigipit at pamumulitika ng ombudsman laban sa kanya, sa halip na tumulong umano sa pag-ungkat ng katiwalian sa pamahalaan. Sa kabila ng kilos protesta, nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapatuloy ang paghahain ng kasong plunder laban sa senador. Aniya, walang mababago sa proseso ng kanilang tanggapan at hindi maaapektuhan ng mga rally ang kanilang mandato na magsampa ng kaso batay sa ebidensya. Dumating na sa Vancouver, Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official working visit upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan, seguridad at kooperasyong pang-ekonomiya. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo na matagal nang sumusuporta ang Canada sa soberanya ng Pilipinas at sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Inihayag din niya na kasalukuyang isinusulong ng dalawang bansa ang isang posibleng free trade agreement. Nakaschedule ding makipagpulong si Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang mahalagang issue kaugnay ng ASEAN at Indo-Pacific region. Makikipagpulong din siya sa business leaders sa Canada at makikipag-ugnayan sa komunidad ng mga Pilipino roon. Samantala, habang nasa Canada ang Pangulo, bumuo ng Caretaker Committee ng Pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Inihayag naman ng Pangulo na kumpiyansa siya na hindi magdudulot ng gulo ang kilos protesta ng INC, bagamat tiniyak nitong tinututukan ng administrasyon ang sitwasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.